Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan at napapanood niyo po kami sa aming official Facebook page at YouTube channel, maging sa online radio po at gamit po ang inyong Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede niyo po itong i-download sa inyong mga Google Play Store para sa Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. At syempre, babanggitin namin, balik shortwave na rin po tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Syempre, sa pakikipagtulungan pa rin po ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media o iyong mas kilala bilang Voice of America. Napapakinggan na po tayo ulit ng ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa abroad sa ibayong dagat. Gamit po ang shortwave radio. Meron tayong dalawang programs or services. Ang English service po, tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay maaari pong mapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po mapapakinggan tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. Ayan, at sa araw ngayon, sa episode ngayong araw ng Warm Heart ay meron pa tayong pag-uusapan na I'm sure ay marami sa ating mga ka-Warm Heart ang makaka-relate dito. So Steph, pwede mo bang i-share sa atin kung ano yung ating topic for today at kung sino ang ating makakausap? Ayun, so ang pag-uusapan natin sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang holiday burnout. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol sa ating piling paksa for today ay makakasama natin ang head psychologist ng Illuminare Psychological Service, walang iba kundi si Sir Guts Dozer E. Tancio. Sir Guts Dozer, welcome po sa Warm Heart. Maraming salamat po mga ma'am. So magandang araw po sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay na nakasubaybay ngayong araw. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at alam namin it's a Sunday, so we are very grateful na kami po ay inyong pinagbigyan, no? So kagaya ng sinabi po ni Steph, sir, pag-uusapan po natin ay tungkol sa holiday burnout. Meron po palang ganito, no? Iniisip natin tuwing holiday, yung excitement lang, tsaka yung kasiyahan, mga salo-salo, pero di natin alam, meron pala tinatawag na holiday burnout. So, Sir Guts, pwede ba namin kayong tawaging Sir Guts? Ito pong holiday burnout, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano ito at kung talaga po bang merong ganitong phenomenon? Opo, no? So, ang holiday burnout po, basically, ang ibig lang sabihin nito ay yung exhaustion natin mentally, physically, emotionally, no? Dahil sa stress na dulot ng holiday season. No, ito yung lubos na pagkapagod, no? Dahil sa stress ng
ng mga nangyayari, no? Dahil sa Pasko, sa bagong taon. And totoo siya, no? Existing siya, no? Although hindi naman siya sa point na nasa level siya ng sakit. No? So, isa sa phenomenon na existed pero hindi naman siya yung parang disorder ka parehas ng mga major depression, no? Or anything like that. So, yeah. Okay. So mabuti po malinaw po yun na hindi naman po pala siya isang mental health condition. So at least ito ay masasabi natin hindi naman po alarming, ano? Yeah. Yes. Matanong ko lamang po, no, bakit po ba tayo nagkakaroon ng holiday burnout? Ano po yung factors behind this at may kinalaman ba dito yung tinatawag na overcommitting? Yeah. Actually, ang daming reasons, no. Thinking about it now, ang dami ko naiisip na possible na dahilan kung bakit nagkakaroon ng holiday burnout ang isang tao, no. So for example, unang-una diyan para sa akin ay yung relationships, especially within the context of Filipino, no. Tayong mga Pilipino ay sobrang halaga sa atin ng relationship bilang isa tayong collective na tawag dito na lahi kung saan yung mga pamilya, no, yung mga kaibigan, ang dami mong iintindihan ng mga tao, ang dami mong papakisamahan, no. Nandiyan yung isipin mo kung sino yung mga reregaluhan mo, no, ang dami mong kailangang attenan, no, kasama yun, no. So yung relationships, no. Pangalawa na naisip ko dyan is yung pagiging hindi malinaw sa atin kung ito ba yung season na mag-e-enjoy na lang tayo or ito ba yung season na magtatrabaho pa ba tayo or may mga ibang bagay pa tayo na gagawin. No, so that adds to our stress. Na I think most of you, even kayong dalawang madam natin dyan, no, na parang, ano ba, Christmas season na ba? Bakasyon na ba? Or bakit Nagtatrabaho pa rin. pa ako? Di ba? So yun, nakakadagdag yun, no, yung sort of merong parang dilemma, no? Andiyan din yung finances, I guess sa mga inaanak, pambigay sa magulang, sa mga tito, tita, no? Na, sabi ko nga kanina, common sa ating mga Pilipino dahil medyo collective tayo, no? Okay. Halos yung relationships natin matinda, no? And of course, yung nandiyan din yung environment natin, no? Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang lala ng traffic nowadays. Ang lala ng True. traffic, sobrang ingay, ang daming tao, no? Nakaka-overwhelm siya. Yung kapitbahay sa provinces, no, nagbibidyo yan most likely nowadays. Nagpapatugtog ng malakas, no? Palakasan ng tugtog yung mga kapitbahay nowadays. Sobrang festive kasi ng vibe. Pagpasok mo naman sa mall, ang daming tao, siksikan, kanya-kanyang may mga umiyak na mga bata, no? May mga nagtatawa, no? Tapos yung music na Christmas songs na paulit-ulit, no? Parang alam mo yun, so overwhelming, no? Nandiyan din of course, no, yung tawag dito minsan yung comparison, no? Comparison na bakit yung iba meron silang ganito, ba't ako wala, no? Ba't sila ganito yung Christmas nila, ba't yung sa amin ganito lang, no? So tapos of course yung tanong ni Ma'am kanina, no, yung bang overcommitment, of course, no, siguro idagdag na natin yun just sa mga common sources din ng stress, yung pagko-commit, no, sa madaming bagay ngayong holiday season, no. Inoohan mo yung mga kung sino-sinong tao na atin ka sa party nila, atin ka sa event nila, magpapakita ka, no, until ma-realize mo na pag pumunta ka doon, kailangan mong pumili ng susuotin, kailangan mong magdala ng gifts, kailangan may bit-bit ka, alam mo yon. Pagdating mo doon, makikita mo, marirealize mo, hala, si Tito ganito pala, ayoko pala sa kanya, tapos biglang magkikita kami doon, tatanungin na naman ako na kung ano man. So yun, yung pag-commit, no, yung hindi pagiging selective masyado about sa mga events na a-attendan natin, no, ay nakakadagdag siya for sure sa ating holiday burnout. So I guess those are some of the reasons na naisip ko when you asked me that question.
Mm. So, sari-saring mga dahilan, yung kung bakit tayo nagkakaroon ng holiday burnout. Nako, si Sir Gods, kuhang-kuha niya yung mga senaryo, pati sa mga malls, pati sa mga probinsya, talagang eksaktong-eksakto ang mga paglalarawan, no? Maingay, ang daming tao, yung mga kapitbahay nagve-video, kaya totoo po yun, no? Ang ating mga ka-warm heart siguro napapanad din sa habang nakikinig na nanonood dito sa ating talakayan. Nabanggit na rin po ninyo ni Steph yung overcommitment. Meron po bang personality trait na more likely pong magre-resulta sa burnout ngayong holiday season, at itong personality trait po ba na ito pwede po siyang i-adjust ngayon, for example Kapaskuhan, para hindi po maging overcommitted sa mga bagay-bagay katulad nung nabanggit ninyo, and at the same time maibsan po yung holiday burnout. Yeah, yeah. Of course, involved lagi yung personality factors, no? Even sa normal na stress naman eh. Nandiyan yung pinaka-basic, of course, yung pagiging tinatawag natin na neurotic, no? Pagka medyo mataas na neuroticism ng isang tao, ibig sabihin siya ay mas madaling maging aligaga. No, yung mga maliliit na bagay ay may tendency siyang mag-alala kagad, madali siyang ma-stress, no? Of course, yung trait natin na involved sa pagiging people pleaser, na nandiyan din yan, no? Pagka yung tao ay people pleaser, most likely ang tendency niya na mag-say no ay napakababa. No, kaya mag-overcommit talaga yan, no? Of course, nandun yung pagiging perfectionist din, no, na isang trait na karakteristik ng isang tao. Pag perfectionist yung tao, of course, dapat lahat a-align sa kanya. Ang problema dun, ang daming unexpected events, no, sa totoong buhay, no, na hindi naman talaga laging uma-align sa plano natin, no, yung mga bagay-bagay, no. And I guess isa na main na mga na-overwhelm ngayon ay yung mga mataas din yung introversion. Okay. No, aside siguro dun sa pag-overcommit, no. Kung introvert ka, I'd like to assume na sobrang naririndi ka na sa dami ng tao sa paligid. Lalabas ka papunta sa from point A to point B, Diyos ko, ang daming tao. Ang ingay, no, yung mga bangketa, yung mga speakers nila, no? Tapos lahat si Mariah Carey naririnig. So, alam mo yun, si Maricha, no? Which is nice din naman, no? Pero kung mataas ang introversion mo, kung introvert ka as a person and hindi ka sanay sa ingay at madaming tao, I like to assume na mas lumalala yung holiday burnout mo, no? Now, can you adjust them? I guess one of the ways that we can do, no, ay mas maging mindful, no. Yung ating personality traits kasi most of the time ay stable na yan, no. So hindi naman to eradicate them because that's part of you, no. That's basically your building blocks, no. So what you can do is to be mindful of your actions and your decisions, no, para hindi ka ma-caught off guard ng holiday season, nung mga mangyayaring inevitable sa ating paligid or mga bagay na hindi natin inaasahan. So, I guess yun. Okay. Yan. So, mga personality trait, bigyan din lang po natin, no? Neuroticism, kapag meron po kayo nito, mas aligaga kayo, no? People pleaser, mas nahihirapan kang mag-say no o humindi sa mga imbitasyon, sa mga parties, kaya na-overwhelm ka. Perfectionism, no? Ito yung parang gusto mo perfect lahat, no? Kapag ikaw yung, lalo na kapag ikaw yung host ng party, gusto mo maayos lahat. Ito yung mga may tendency na sarilihin nila yung mga task kasi gusto nila ayon yung pagkaka-organize sa kanilang pamantayan, which is very unrealistic, sabi ni Sir Guts, kasi may mga unexpected na pangyayari minsan ay yun yung ano ba tawag doon? Siguro sa perspective ng isang perfectionist, yun yung para sa kanya
nagiging hindi perfect yung gusto niyang mangyari. And then, yung sabi niya, kung mataas ang iyong introversion or kung ikaw ay introvert at panahon ngayon ng socialization, reunion, parties, at kung ano-ano pa na nakaka-disturb sa gusto mong kalma or quiet time, no? Ito yung mga personality na maaaring makaapekto sa mas mataas na holiday burnout. Pero sabi niya, kailangan lang naman maging mindful, not necessarily change kasi parte ng pagkatao itong mga personality trait na ito. So, ang magandang gawin ay maging mindful para naman hindi makadagdag sa ating holiday burnout. Steph? Sir, mabalikan ko lang po yung patungkol sa pagiging people pleaser. Paano pa po ba nakakaapekto on a cultural context po, no, ang utang na loob, hiya at pakikisama sa psychological stress ngayong holiday season? Of course, malaki yung stress sa atin no, in general, no. Ayun nga, kahit na hindi ka komportable, no, you will force yourself, no, na umattend sa mga events na to, no. Yung utang na loob, for example, you're going to meet a certain family, may utang na loob ka sa kanila, kapamilya mo sila, but na hindi naman kayo masyadong close, and alam mo, for example, na itong family na to ay medyo hindi careful magtanong ng mga bagay. So yung mga tanungan tong holiday season, bakit wala ka pang asawa? O yung pinsan mo may anak na, ganito, no? Yung tendency na maka-encounter ka ng mga bagay na mga questions na hindi ka komportable, nandun siya lagi, no? So yung anticipation pa lang nun causes stress already. No, yung isipin mo, especially nowadays, of course, ang hirap ng finances ngayon, no? Makukumpara ka, yung pinsan mo nasa abroad na, nasa barko na, ikaw, anong ginagawa mo ngayon, no? Especially if you're not confident with what you have at the moment, no? Medyo mas apektado, no? You will be trapped in a situation na may utang na loob ako doon, kailangan magpakita, pamilya ko yan, but at the same time, hindi ako comfortable personally na matanong ng mga unsolicited questions like that, no? So yung ganong level ng stress ay actually significant yon na issue para sa mga Pilipino dahil sa kultura nga natin, no? Dahil sa kultura natin. Matanong ko lang din po, no, bago tayo pumunta dun sa mga pwedeng gawin, meron po bang mga tinatawag na early warning signs ng holiday burnout, although hindi naman ito officially a mental health condition, no, na madalas hindi po napapansin, para lang for the information lang po ng ating listeners? Ang pinaka siguro noticeable dito ay yung fatigue, no? Fatigue na physical. No, fatigue na physical, parang ubos na ubos yung lakas mo, wala ka ng energy, lumabas ng bahay, wala kang interest. Motivation, of course, minsan affected yan, no? Kung ano actually yung experience ng burnout in general, ay parehas siya nito. Ang isa lang naman sa major distinction nila or pinagkakaiba nila, ay itong ang nagko-cause dito ay yung holiday season. Okay? Dahil sa typical ng burnout, most likely yung trabaho yan or kung ano man yung mga ginagawa mo sa buhay, no? Pero symptoms are almost the same. So mararamdaman mo parang pagod, hinang-hina ka, wala ka namang ginawa, no? Ubos energy mo, wala kang motivation na kumilos or lumabas. Mentally, somehow nagkakaroon ka rin ng parang naapektuhan yung confidence mo, no? So yung exhaustion mentally, physically, emotionally, mentally. Ay kasi yun, pagka naramdaman mo yung pagod na yun sa mga aspects na yun, tapos makakita mo na ang kanyang trigger or kanyang pinanggalingan ay yung holiday season, no? Which involves, by the way, yun nga, yung kailangan mong i-meet yung angkan nyo, no? Siguro isasama ko yung mga yun kasi part siya ng holiday season. Ayun, most likely, yun yung mga makikita mo na meron ka ng holiday burnout. Pagka medyo naiinis ka na nakakarinig ka na naman ng Christmas season, Christmas songs, no? Alam mo na medyo you're having
too much of the holiday season and ganun. Medyo nagiging grumpy ka rin siguro ng slight. Yan, siguro yung pinaka-basic na hindi mo na masyadong kailangang isipan, nagiging grumpy ka na. Daming tao, traffic, blah, blah. Ayan. So pagka-grumpy ka na ganun, ano na yun, I guess papunta ka na dun sa may holiday burnout. Ayan, so ang mga senyales ng pagkakaroon na ng holiday burnout, no? Obserbahan sa mga sarili para alam natin kung paano natin pangasiwaan. Speaking of pangasiwaan, ano po yung maaari nating gawin, Sir Guts, para makaiwas po sa holiday burnout? Yeah, as I mentioned earlier, no, yung pagiging mindful, no. Kailangan nating iplano yung mga magiging lakad natin, yung mga gagawin, yung mga dapat i-meet na mga tao para maiwasan natin yung stress tsaka yung overwhelming na mga scenarios, no. So, of course, kailangan mong planuhin yan, and that involves saying no sa ibang invites. Okay? So, hindi lahat ng invites sa ipapatulan mo o oohan mo. No? So, kailangan gumawa ng listahan mo, tapos most likely, i-execute mo yun. Although, bigyan mo lang din siguro ng margin of error na 1 plus 2 or minus 2, no? Na meron ka pa rin dapat allowance na baka hindi rin masunod yung plano mo, pero at least hindi ganun kalayo. Alam mo yun, no? Of course, nandun din yung pahinga, no? Pinaka-basic, no? Kung na-overwhelm ka na, magpahinga ka. Okay. Yun yung pinaka-basic. And even sa normal stress and burnout, no, pahinga talaga ang sagot, no. And by pahinga, hindi ito limitado sa physical rest, no. I always tell my clients, my patients na ang burnout, ang exhaustion, laging nandiyan yan. Mapapagod ka sa araw-araw na buhay. It's part of the human experience, no. And what you need to find is actually kung paano ka magre-recover. No, so of course that's one, yung physical rest, and second would be do things that you love, no, do things that make you feel happy, no. Pagka ginagawa mo yung mga bagay na yun, nare-recharge yung soul mo, yung mind mo, yung emotions mo, and of course pati yung body mo, no. Kasama din doon syempre yung surround yourself with like-minded people or with people you love. No? So, hindi supposedly quantity ang labanan. No? Supposedly quality yung labanan. So, piliin mo yung mga tao na nakaparehas mo mag-isip, no? Nakaparehas mo ng interest, no? Na pagkasama mo sila, pakiramdam mo safe ka. Okay. No, so those are the things na I would recommend na magawa, no. And kung ikaw ay naiingayan and all, actually para sa akin wala namang problema kung magkulong ka, mag-take ka ng me time mo sa kwarto, no, for quite some time, no, until you get that kick na ready ka na uling lumabas and harapin yung mundo, no. Because you have to realize it's part of our, reality na may ganto, na may holiday na maingay, na may traffic sa EDSA, na may traffic sa kanto or kahit saang parte ng Pilipinas ngayon, traffic, surprisingly. But anyway, I guess those are the things na pwede natin gawin. So planning, saying no, wag lahat ng invites ay oo-ohan natin. Mainam na gumawa ng listahan, rest and recover, tapos dito sa rest and recover, sabi ni Sir, either you can do the things that you love or surround yourself with people na mahal mo or yung like-minded people. Ayun, sir, may nabasa kasi ako dito na tinatawag na cognitive reframing. Paano po kaya ito makakatulong, no, sa pag-manage po ng holiday expectations? Well, cognitive reframing is actually nice, no? If you can do it, no? Basically, ang ginagawa mo lang naman dyan ay babaguhin mo yung tingin sa mga bagay-bagay. No, so i-reframe mo lang how you see things. But the reality is hindi siya ganun kadali nowadays given the reality na meron tayo, no? For example, yung sa may traffic.
pwede mo siyang, for example, na-stuck ka sa traffic. Normally, you'd get irritated na medyo mabibwisit kasi, ba't nandito ako? Ba't hindi kami umuusad and all? Meanwhile, kung gusto mong i-reframe yun, baka gusto mo siyang tignan na opportunity makapagpahinga ka. Habang nasa biyahe ako, gawin ko opportunity to para makapagpahinga ako habang naghihintay ako makarating sa destination ko. No? So, ang kagandahan naman nun ay kaya mong baguhin yung perspective mo sa mga bagay-bagay. No? Pero, yung level ba talaga ng stress na nakukuha mo ngayon ay tawag dito, ganun ba talaga siya, ganun ba siya kadaling gawin talaga? Alam mo yun, hindi siya as easy, especially if hindi ka masyadong mindful. Kaya pagiging mindful din talaga. I mean, I think kung mindful ka later on, kaya mo nang kaya mo nang tawag dito, mag-reframe. No, kaya kailangan mindful ka and conscious ka sa mga bagay. Siguro the word would be intentional. No? Intentional. Na since kailangan mo talagang puntahan tong mga bagay na to, bigyan mo na lang din siguro yung sarili mo ng something to look forward. Nahala, atin ako sa family reunion. Well, at least makikita ko yung mga pinsan ko na matagal ko hindi nakikita, na gusto ko rin naman despite na meron akong mga ayaw na tao na makita sa reunion na yan. No, so pwede kang mag-add ng mga ganung bagay, no, para ma-reframe mo yung sitwasyon na is in spite of despite na toxic mo siya nakikita, for example, yung mga events, pwede mo siyang i-convert into opportunity. Ganun lang naman basically yung sinasabi ng reframing. Okay. Ayan. So, para hindi ma-stress, for example, may nakita ako one time, no, traffic sa somewhere and may kasakay ako. Ang ginawa niya, nanonood siya sa cellphone niya ng Netflix, ganon. So, siguro para mawala sa isip niya na ang tagal-tagal na niya naghihintay para umusad nga yung sasakyan, na lang siya, inaliw na lang niya yung sarili niya sa panonood. So, pwedeng ganoon. Siguro, maghanap tayo ng bagay na makakapagbigay sa atin ng positive vibe habang kasalukuyan nating nararanasan yung hindi magandang pangyayari. And at the same time, yun nga sabi ni Sir, looking forward to something na good for you, no? Yun ang ating pamamaraan para sa cognitive reframing o babaguhin mo yung pagtingin o pananaw sa isang bagay para imbes na negatibo yung mararamdaman mo, magiging positive siya. To which, Sir Guts, naisip ko lang just now na meron po tinatawag na toxic positivity. Mai-differentiate po ba natin yon when it comes to looking for good things kahit na nasa bad situation ka na, cognitive reframing, and ano po ang kaugnayan niya sa toxic positivity? Well, pag toxic positivity kasi, mainly, hindi ka na masyadong selective. Parang lahat ng bagay, kahit hindi na siya masyadong realistic, pinipilit mo maging positive. Okay. No? So, yun yung level ng toxic positivity. Meanwhile, sa reframing kasi, one way to put it is, yung problem or yung issue ay naiko-convert mo siya into opportunity. Okay. So for example, yung sinasabi mo kanina, no? So traffic, stuck ka sa traffic, no? So instead of seeing it as a problem, no, opportunity ko ito para manood ng Netflix, no? Patay na oras ko ito, gamitin ko dito. Opportunity to sa akin to learn, no? Baka may mga naiwan kang mga books, no, or e-books na pwede mong basahin, no? So basically ganoon pa rin siya. Yung issue mo nung una ay naiko-convert mo siya as something na positive, and pagka na-convert mo siya as something positive, meron din sa talagang benefits sa'yo. No, meanwhile, yung toxic positivity, it's just, despite na walang saving grace minsan yung sitwasyon, you just try to be positive. And it prevents you from reacting appropriately or experiencing the appropriate emotion na meron doon sa may scenario. So for example, kung iniwanan ka ng jowa mo, no, you are expected to be sad. No? And by being toxic positive, na parang, at least na ako, wala akong re-regaluhan ngayong Pasko kasi alam mo yun, namang problema ako. Kung hindi kami naghiwalay, problemahin ko pa yung pangregalo ko doon sa may loko-loko na yun. Alam mo yun? So,
positive ka, no, but at the same time you are trying to negate yung emotions na dapat ma-experience mo na naghiwalay ka ng jowa mo, diba? Supposedly meron ka ring nararamdaman na lungkot. No, so sa toxic positivity, most likely lahat yan ipapump up niyan into positive na dapat okay and all. No, but work isn't, life doesn't work that way. Alam niyo yun, ang reality ng buhay ay mixture ng mga masasayang bagay and hindi masasayang bagay, and that's fine. Okay lang yun. So yun, nasagot ko ba yung tanong mo? Yes, opo. So, may pagkakaiba ang cognitive reframing at ang toxic positivity. Yung level ng toxic positivity verging to hindi mo na ina-acknowledge yung realidad. Ang cognitive reframing, nandoon ka sa isang negatibong sitwasyon pero kino-convert mo siya into an opportunity. Ayun. So, yun yung ating operative word, opportunity and pagiging realistic. Okay, so maraming salamat, Sir Gots. Ito na lang po ang inyong, unless may tanong ka pa kay Sir? Ayun. Steph. Siguro, mabalikan ko lang, no, kasi syempre, napag-uusapan natin ang pamilya, no, ang ating mga kaibigan, no, dito sa ating talakayan. Pero yun yan, nabanggit na meron talagang mga pagkakataon na merong mga taong ayaw natin makita, no, sa mga reunion, sa mga Christmas party. So, gaano kalaki ang papel ng tinatawag na boundaries at self-compassion, no, sa ating mental well-being tuwing holiday season? Malaki siya, sobrang laki, hindi lang tuwing holiday season, no? Yung boundaries natin, no? Dapat ma-drawing natin siya ng malinis talaga, no? Ang dami ko naiisip doon sa sa tanong na yun, no? Pero i-prioritize nyo lagi yung mental health nyo. If palagay nyong damaging sa inyo yung pagpunta doon sa isang event na yun, piliin yung sarili nyo. Okay. So naging question na rin sa akin ito ng maraming pagkakataon sa mga ibang mga actually mga shows din, no. Despite na nandyan yung pressure sa pamilya na kailangan yung mag-reunion and i-meet, no. Ipalagay mo na makakasama lang siya sa mental health mo, wag ka nang pumunta doon. Okay. Wala namang persahan yan. Makakalimutan ka rin nila kaagad pagka, o pupulutanin ka nila saglit. Okay? Pupulutanin ka nila saglit na, yes talaga, ganyan. Wala na naman si Gat, ganyan. Pupulutanin ka na saglit para makakalimutan din nila yan. No? Especially kung ang daming layers, no? I have clients kasi. So, na may mga kamag-anak ka kasi na nakagawa ng masama sa'yo. No? And inevitable, makikita mo sila doon sa may reunion na yun. So you have to acknowledge yung trauma mo. No? Na kung may mga ganong instances ka na mas mapapasama ka kaysa mapabuti ka doon sa may pagpunta mo doon sa may event na yun, wag na. No? So i-prioritize nyo yung sarili nyo. So I guess those are the things na gusto nyong timbangin pagka mapupunta kayo sa ganitong sitwasyon. No? Ito ba ay mas makakasama sa akin or makakabuti sa akin? No? So mindfulness pa rin. Kailangan mo pa rin maging aware sa sarili mo. Kailangan nyo pakiramdaman yung mga sarili mo. So yun, na hindi lang tayo oo sa pressure sa labas. Ayun. Okay, yan. So, ito na lang po, Sir Gods, ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Well, of course, sa mga tagapakinig natin, mga taga-subaybay natin, tandaan natin na ang holidays, no, bagong taon man yan or anumang event yan, no, Pasko, no, ito ay ginagawa natin para mag-celebrate. Okay? Para maging masaya tayong lahat, para mag-enjoy tayo. No? Kung mai-stress ka dahil dito, kung ikaw ay mamomroblema dahil sa mga bagay na to, no, nadidefeat yung purpose niya. Okay? So, hayaan natin na enjoyin lang natin yung mga bagay, maging mindful tayo, maging selective tayo, no? And ang focus mo rin talaga dapat ay yung mag-enjoy, no, and mag-celebrate. Hindi kailangan perfecto.
hindi kailangan perfect ang celebration at ang pag-enjoy. No, so alam niyo yun, hindi na para itrato mo siya na parang project na dapat perfect, no? Itong event na to ay para sa pagsasama-sama ng ng mga taong gusto mong makasama, pag-celebrate ng, of course, ng Diyos, no, pag-celebrate ng na-survive natin yung medyo wild ride ng nakaraang taon. No, I guess doon tayo mas mag-focus sa may part na yun. No, ito ay celebration lang, dapat wala tong pressure. Dapat masaya lang tayo halos lahat dito, no? Ayun. I guess yun yung yun yung i-message ko sa mga tao, no, na parang chill. Okay. Yun. Maraming salamat po, Sir Gus, sa inyo pong oras at sa pagpapaulak sa amin. Ako, marami kami natutunan at napaka-practical po ng inyong mga ibinahagi na I'm sure ang aming mga ka-warm heart dyan ay natuto rin po dito. Maraming salamat po at naway hindi rin po ito ang una at huli nating pag-uusap. Thank you po. Mabuhay po kayo, Sir Gus. Anytime po. Salamat din sa mga ating mga warm hearts. Salamat po. Happy holidays. Happy holidays, sir. Okay, yun po si Sir Gats Dozer Tansyo, registered psychologist at registered psychometrician. Siya rin po ang head psychologist ng Illuminary Psychological Service. So napakinggan niyo po ang kanyang mga pagpapaliwanag sa Holiday Burnout. Magbabalik po ang programang Warm Heart. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. Joy. Appreciation. Attitude of gratitude. Okay, nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart. Narito na po ang ating segmentong Attitude of Gratitude. Siyempre, reminder muna para sa mga tanong na nagfa-facilitate ng ating Grateful Heart, Steph. Ayan, una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pangatlo, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli natin dyan at what can I celebrate today? Ayan. Okay, so sige, ako muna. Siguro ang tatanungin, sasagutin ko dyan, ano ba yung madalas natin na i-take for granted? Kasi pinag-uusapan natin yung mga bagay na nakakaapekto sa holiday burnout at nabanggit natin na minsan ang ating mga reunions, no, or parties of ano ba ang tawag doon? Mga gathering, family gathering ay yun para sa konteksto ng mga mayroong hindi magandang karanasan with their families. Meron po talaga mga pagkakataon kung kailan dapat umiwas tayo dahil sa mental health. Pero on a different perspective po, para sa katulad ko na malayo sa family, no? Siguro yun yung taken for granted at gusto ko sanang mas mangyari ng mas madalas na mangyari, I should say, yung
pagkakataon o oportunidad na makasama mo yung magulang mo o yung pamilya mo. Lalo na po sa mga kagaya ko na yung talagang pupunta pa sa probinsya para po ma-experience yung mga family gatherings. No? Hindi po madalas mangyari yon sa akin personally. Kaya siguro yun yung bagay na taken for granted, and I would be very grateful kung may pagkakataon o opportunity na mas madalas siyang mangyari. So, yun ang aking ipinagpapasalamat. Paminsan-minsan, meron po mga pagkakataon na na-achieve naman yun or nangyayari naman siya. So, sa mga pagkakataon at oportunidad na yun, yun ang aking mga ipinagpapasalamat. Ayun, syempre bukod sa bonus. Yes! Ay, talaga naman, Steph. Totoo yan. Talaga tayo dyan. Oo, kasi mas nagkakaroon tayo ng chance na makapagbigay ng gifts sa ating family. Actually, nakapamili na ako for my cousins. Yeah. Ayan. So, very thankful ako dyan sa bonus natin. No? Pero, syempre po ko doon ay, speaking of Christmas parties, no, ay grateful ako kasi medyo late lang ng konti, no? Pero kasi nag-Christmas party ang ating Totoo! ang ating himpilan na kamakailan, no? Sino pinakamatagal na nag-karaoke? Ay, ako. hanggang alas 5 sinagad. Oo, thankful ako kasi nagkakaroon ako ng chance to celebrate the holidays with the people who matter most. Yun That's ang, true. Ang mapa family man, friends, colleagues, 'di ba? Nalalabas natin yung holiday spirit natin, no? Yung very grateful tayo sa mga nangyari, no? Mga pinagdaanan ng ating work life and of course yung ating personal life din, no? At magandang na i-share natin yung ating joyfulness and appreciation sa case na to, no, with my work colleagues and friends. Ayan, nagkakaroon tayo ng syempre pagka sa trabaho kasi ay medyo serious mode tayo. Kasi pero ibang side kasi yung pagka nagkakaraoke na. Ibang side kapag ka nagpa-party na. Nakakatuwa yung ganon. Lumalabas yung mga kwela personalities. Oo, na hindi natin mailabas pagka normal days, no? Kasi syempre it's kind of parang break. Para breaking the routine. Yes, para sa atin. And thankful tayo diyan na nagkaroon tayo ng oras para magsalo-salo, para makapagsaya. Yes. Kahit sa maikling panahon. Although syempre, no, bukod diyan ay for sure meron din tayo mga other Christmas parties na darating, no, mga New Year's parties. No, alam mo, ngumingiti si Justin kasi tinulak niya ako dyan sa trip to Jerusalem. Trip to Jerusalem. Talagang binunyag na, no, on air. Oo nga, ayan, no. Ayan, at least tumatawa si ka, Justin, no? Oo. May ginawa ka sa akin. Diba? Lumalabas talaga yung mga, natin, yung pagkakwela natin, yung pagka-Christmas party, tulad ni Justin. Ayan. Kunyari, nahihiya pa to nung una sa karaoke. Ay, oo. Mamaya may song hit pala siya. Oo, yung mga hidden talent na yun, dapat nilalabas Ayun, bukod doon. So, syempre, ayan, no, nailalabas natin yung other sides natin. So, nakakatuwa din kasi mas nakikilala natin ang bawat isa sa mga parties na yan. So, yun ang aking pinagpapasalamat today. Napakagandang reflection, Steph. Maraming salamat sa pagbabangkit niyan. Okay, so para naman sa ating public service announcement, magbabalik po ang Warm Heart. Manatili po kayo nakatutok. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital.
dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayon naman dakuhan natin ang ating mga public service announcement hatid sa atin ni Steph Vicente. Ayun, pero bago muna yan, ay mukhang may mga babatiin yata tayo sa comment section. Oo, kailangan yan, Oo, Steph. baka makalimutan natin eh. Unang-una na dyan ay si Sir Sean Kyle Flores na madalas siya nagko-comment no, sa ating mga programa. Watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sir Sean, thank you po sa pagsubaybay dito sa Warm Heart. At syempre, no, sumusubaybay din sa atin ang ating kaibigan sa Public Affairs Division, no? Si Quincy Joel Kahilig. Sabi niya sa akin, talagang nakadirekta sa akin to eh. Oo, baka naman may pakape ka dyan, Ma'am Steph. Nako, Quincy, hindi ako nagkakape. Sorry. Oo, hindi ako nagkakape at kinakabahan ako pagka nagkakape ako eh. Oo, medyo nagpapalpitate tayo dyan. Oo, mahirap na. So, eto na ang ating mga PSAs, no? Mula sa Better Step Psychology Incorporated, naghahanap kasi sila ng interns, no? Ano ba ang qualifications, no? MA, MS, PhD interns must be willing to complete a 4-month cycle regardless of internship class requirements, must be available for at least 20 hours per week, learning sessions po yan, and client contact, and this is a hybrid internship, must be available to work in Pasig City. So, ano yung mga requirements para sa internship na yan? Una, cover letter, latest curriculum vitae o CV, subjects and grades taken, at a sample case write-up. Paano ba mag-a-apply dyan? Sa pamagitan ng tinyurl.com/bettersteps Better Steps Internships. Ayan. So, ano ba ang ma-expect, no? So, yun nga, no? Dapat nga ay makakomplete ng 4 months. Ayan. Sa internships, no, karaniwan kasi, no, yung iba, dati sa akin 2 months lang, no? Ito pala 4 months. 4 months ang kailangan. So, para syempre, mas maraming matutunan ay kumpletuhin, no? Lalong-lalo na pagdating sa pakipag-interact sa mga clients. Kasi yan ang mahalaga, no? Para mas, kumbaga, mas maging comprehensive at mas maging accurate yung diagnosis, no? Doon sa mga kliyente. At ang sunod nating PSA galing naman sa Compassion Connectors Philippines na magkakaroon sila, no, ng feature readings and dates. Ayan, no, sabi nga nila, no, reading together the Word and the World, compassionate reading groups on environmental protection and just development, no. Sabi nga nila, no, first reading group session, no, sa December 28 po yan, 7:30 p.m. to 9:30 p.m. Philippine Standard Time. Ito yung assigned reading, kumbaga, no, The Service Berry, An Economy of Abundance. Ang second reading group session naman ay December 29, 2025, 7:30 pa rin yan to 9:30 p.m. Philippine Standard Time, The Deep Ecology Movement, Some Philosophical Aspects. At third reading session dyan ay Working Through Environmental Despair. So, ano yan, no, pagiging compassionate, no, pagdating sa environment. At pinapractice natin dito sa Warm Heart yung pagiging compassionate. Ayan. So, meron silang para sa mga inquiries dyan ay pwedeng makausap dyan si Sir Nathaniel V. Navarro at si Miss Ira Marquisha Jose. At paano ba makakasali dyan? Meron dyan na QR code na pwedeng iscan, no, para
syempre makapag-register sa naturang mga reading sessions na yan. Ito naman, no, pangatlong PSA natin, from Gentle Learnings and Beyond, Effective Leadership Skills Workshop. Sabi nga nila, no, strong leadership creates empowered teams, drives collaboration, and builds a high-performing culture. Kailan pa gaganapin yan? January 31, 2026, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Philippine Standard Time. Live po yan via Zoom. Ayan. So, paano ba makaka-register? Ayan, meron din silang QR code, no? Nauso na mga QR code ngayon, no? Para mas madali, mas maging accessible agad-agad ang mga registration forms. So, ayan, scan na lang kayo dyan. Pang-apat naman ay from Assumption Psychological Services, free webinar for parents, students, and everyone. Sa webinar na pinamagatang Inside the Teenage Mind, a psychometrician's take on screen time, social media, and mental well-being. Ang speaker po dyan ay si Ma'am Jocelyn Pundavela. Isa po siyang registered psychometrician. Gaganapin po yan araw ng linggo, January 11, 2026, alas 10:30 ng umaga. So, pwede pong via Google Meet o pwede naman via Facebook Live, no? Para mas madali yung inyong access. So, paano ba yung mga matututunan dito? Bakit nagbe-behave, no, yung mga teenagers the way they do? Paano ba nahuhubog, no, ng screen time and social media ang mga emosyon, behavior at thinking ng ating mga teenagers dyan? Paano ba magagabayan ng mga teens sa isang hyper-connected world? Practical tips din para sa parents and students at expert insights, syempre mula dun sa psychometrician na atin pong nabanggit kanina. So, meron din dyan, no, na QR code. Sabi nga, scan me, register now. Ayan. At ang panglima naman natin ay galing kay Your Psych Girly. Kasi ito naman ay patungkol sa pagkakaroon ng networks, no, para sa ating mental health community dito sa Pilipinas. Sabi nga, calling all mental health services and advocates, no. Ito ay isang advocacy project ni Your Psych Girly, no. Alam naman kasi natin na yung paghingi ng tulong, paghingi ng professional help ay hindi ganun kadali, no, dahil meron pa rin tayong stigma, no. Kumbaga, at bukod sa stigma ay syempre merong iba na hindi talaga afford, no, na magkaroon ng makapag-avail ng mental health services. So, yun ang sentro ng advocacy nitong si Your Psych Girly, no. Kaya naman kailangan nila dyan, no, yung submissions from centers na nag-o-offer ng services, rates, discounts, at location details. Sa pamagitan niya ng pag-share ng impormasyon na ito ay magiging kumbaga ay direktang tulay, no, itong mga advocates and mental health services na ito na kumukonekta sa mga individual na kumbaga ay nagsa-struggle nga, no, sa pag-avail nitong mental health services dito sa ating bansa. So, kumbaga, please take a moment nga, kumbaga, at mag-submit ng mga detalye sa pamagitan ng Google Form, link na kanilang ipinost nga dyan, no? At maging doon sa QR code na ipinapakita natin sa ating mga screen. So, mahalaga yan para syempre mas mapadali, no, ang buhay-buhay, no, ng ating mga kababayan na nangangailangan ng mental health services. At syempre makapag-spread din tayo ng mental health awareness. So, yun ang ating mga PSAs for today. Okay, maraming salamat Steph sa pagbabahagi ng ating mga public service announcement. At sige, naku, wala na po tayong oras. Maraming salamat sa ating nakasama sa Master Control kay Sir Leo Magpayo at sa Warcast kay Justin Osias. Maraming salamat din sa ating guest, si Sir Gats Dozer Tancho, registered psychologist, registered psychometrician at head psychologist ng Illuminare Psychological Service. Syempre, maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service. Hanggang sa susunod na episode ng ating palatuntunan, muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart.
maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan. Pag-usapan na